Real talk po tayo. Pagka ba ikaw ay bumili ng bahay, tapos may mortgage ka at pinapirma ka ng bangko para sa mortgage insurance, covered ba ang pamilya mo pag sakaling nawala ka doon sa insurance na binabayaran mo? Magandang tanong yan, di ba? Ganito po yan. Ang mortgage insurance ay protection yan sa utang mo. Dahil may utang ka sa bangko, ngayon kailangan maprotektahan yung bangko sa pagkakautang mo. Para ibig sabihin, pag nawala ka, merong yung mortgage insurance na magbabayad dun sa utang mo. In short, kung magkano na lang yung balanse mo, yun na lang ang babayaran ng insurance. At kanino mapupunta po? Hindi po yun mapupunta sa pamilya mo, kundi mapupunta sa bangko. Example, bumili ka ng bahay. 500,000 ang mortgage mo. O di, inuforan ka ng bangko ng 500,000 din na mortgage insurance. Babayad ka ng mortgage every month. Siyempre, bumaba pa yung mortgage mo dahil nababawasan yan. Nagbabayad ka every month eh. So let's say, umabot nung na 300,000 na lang yung balance ng mortgage mo. Let's say nawala ka. Ang tanong ngayon, magkano ang babayaran ng insurance company? At kanino mapupunta? Sagot, 300,000 na lang. At yan ay buong mapupunta sa bangko para bayaran yung utang mo doon. Walang mapupunta sa family mo. Ganyan po nag-work ang mortgage insurance. Paano naman ang term insurance? Ganito po, ang term insurance ay fixed po yan. Let's say, kumuha ka ng 500,000, hindi yan nababawasan. At ikaw ang mamimili kung sino ang magiging beneficiary mo. Let's say, yung asawa mo ang pinili mo na beneficiary. Let's say, nawala ka. Ang tanong, magkano ang babayaran ng insurance company at kanino mapupunta? Ang sagot, 500,000 na buo ang ibabayad ng insurance company at ito ay ibabayad sa asawa mo dahil siya yung pinili mo na beneficiary. Ganun po yon. So, fix yan. In short, yung term insurance na kinuha mo ay protection yan para sa family mo. So, ngayon, yung asawa mo, siya na ngayon ang magdi-decide kung anong gagawin niya sa 500,000. So, dahil may balance ka pa na 300,000 sa mortgage, pwede niyang bayaran yung 300,000 na balance sa mortgage at may maiiwan pa na 200,000 para sa kanila ng anak mo. Ganun po ang system naman ng term insurance. In summary po, kumukuha ka ng mortgage insurance para protection sa iyong utang. At ang term insurance naman, kumukuha ka para sa protection ng iyong family. Ganyan po. So kung may tanong ka pa tungkol dito, message mo lang ako at pag-usapan natin yan. Ito po sila.